Babasahin po natin sitwasyon ngayon sa Vatican City kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Kasama natin si GMA Integrated News Stringer, Pia Gonzalez Abucay. Pia. Magandang gabi sa inyo diyan sa Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Buonasera. Naman dito sa Italia. Pasado alas 12 ng hating gabi dito sa Italia. At tulad na nakikita nyo ngayon, mangilan-ngilan na lamang ang taong nahandito. Ngunit nakasara kasi ang fence dito, may fence at hindi pinapapasukan ng St. Peter Square. Pero magmula umaga hanggang hapon, ngayong maghapon, hindi talaga malaglagan ng karayom. Ang dami ng tao na nagpunta matapos mabalita ang pagpanaw ng ating Santo Padre ngayong araw na ito. Pia, tapos na ba yung ritual na ascertainment of death kay Santo Papa? Nailagak na ba yung kanyang labi sa Casa Santa Marta? Tapos na ito at nailagak na ang kanyang labi sa chapel sa Santa Marta. No? Gayunpaman, ito ay pinangunahan ni Camerlengo, Cardinal Farrell at siya rin ang siyang nag-anunsyo rin kaninang umaga ng opisyal na anunsyo ng pagpanaw ng ating Santo Padre. Gayunpaman, wala pa namang balita at inaantay ang kumpirmasyon bukas ng umaga para sa paglipat naman ng kanyang labi mula sa Casa Santa Marta papunta dito sa St. Peter Basilica. Ang hiling ng Santo Papa, Pia, ay maging simple lang ang kanyang libingan. Ito ba'y masusunod? Sa palagay ko po, susundin ito dahil ito ang kanyang kahilingan. No? Ngunit kung gaano man kasimple gawin ang ritual na ito, sigurado na milyon pa rin ang taong nanaisin na maging bahagi ng paghahatid kay Pope Francis sa kanyang huling hantungan. May impormasyon na ba kung kailan mismo yung kanyang magiging libing? Wala pang detalye ukol dito. Isa pa lamang ang sigurado na ang beatification ni St. Carlos, no, na magiging St. Carlos sa linggong darating ay ipinustpone muna. Oh. So sa ngayon, iyon ang mga impormasyon mula sa Vatican. Wala pang eksaktong araw. Nabanggit ko kanina na laging may mga Pilipinong kinatawan, no, diyan sa St. Peter Square. Kanina ba may mga Pilipino na parang nakiramay nga sa kanyang pagpanaw? Sa totoo lang, Igor, napakaraming Pilipino ang nagpunta na dito sa St. Peter Square. Mula sa migranteng Pilipino, sa mga turistang Pilipino at mga debotong Katoliko, lahat sila ay naging bahagi ng pagdarasal ng Santo Rosario kaninang alas 7:30 ng gabi dito sa Italia at diyan naman ay 1:30 ng madaling araw. So maraming mga Pilipino ang nagpunta at ang ilan pa nga sa kanila ay nagpunta rin dito nung Easter Sunday. No? Kaya sila ay matapos matanggap ang bendisyon mula sa Santo Padre ng Pasko ng Pagkabuhay, kanina naman ay nakiisa sila sa pagdarasal ng Santo Rosario bilang pakikiramay at pagdadalamhati sa pagkawala ng mahal na Santo Padre. Maraming salamat, GMA Integrated News Stringer sa Vatican, Pia Gonzalez Abucay. Ingat. Maraming salamat po. Nagalay ng mga bulaklak at nagsindi ng kandila ang maraming Pilipino bilang kanilang mensahe ng pagmamahal at pasasalamat kay Pope Francis. Live mula sa Quiapo, Maynila, may unang balita si James Agustin. James. Good morning. Kabilang dun sa mga intensyon ng banal na misa ngayong umaga rito po sa Quiapo Church, yung pagsama sa panalangin ng ating namayapang Santo Papa. Ginalulungkot igan ng mga nakausap kong Katoliko ang pagpanaw ng tinaguriang People's Pope. Mga nakasinding kandila, ilang bulaklak at mensahe ng pagmamahal at pagpapasalamat para kay Pope Francis. Yan ang iniyalay sa labas ng Apostolic noon sa church sa Taft Avenue sa Maynila, na nagsisilbing embahada ng Holy See sa ating bansa. Ilang araw din naging tahanan ito ng tinaguriang People's Pope nang bumisita siya sa bansa noong January 2015. Sa Minor Basilica at Dambana ni Jesus Nazareno o Quiapo Church, inilagay ang larawan ni Pope Francis sa harapan ng altar
katabi ng flag ng Vatican. Pinalibutan ng larawan ng purple na tela na simbolo ng pagluluksa. May nakaalay ring mga kandila at bulaklak. Ang mga Katoliko ay pinagluluksa ang pagpanaw ng Santo Papa. Kabilang dyan si Elizabeth na 13 taon na nagsisilbi sa simbahan. Siyempre, unang-una nalungkot tayo dahil siya ang ating nilalapitan, pinagdadasalan. Kumbaga, malapit siya sa Panginoon. Lahat ng bagay sa Diyos natin hinihingi. Pangalawa, ang pamamagitan ng Santo Papa, nakakarating lahat ng ating panalangin. Isinama naman ni Annie sa kanyang panalangin ngayong umagang Santo Papa. Hindi raw niya makakalimutan ng karanasan nang makita kahit saglit si Pope Francis sa Quirino Grandstand nung bumisita siya sa ating bansa. Kahit malayo ko, natuwa na rin ako na nakita ko siya. Di ba, nasa sakyanan lang naman siya na nakita ko. Sa kalsada nga lang ako nung papasok siya ng Quirino Grandstand. Si Ramon sa UST na silayan ng Santo Papa noong 2015. Kaya labis daw ang kanyang kalungkutan nang mabalitaan ang pagpanaw ni Pope Francis. Naiyak nga po ako nung namatay si Pope Francis. Umiyak ako sa bahay. Nagdasal ako, nagbasa ako ng Bible. Taga saan po kayo? Samantala, Igan, sa mga oras na ito katatapos lamang noong ikatlong schedule ng banal na misa rito sa Quiapo Church. Yan muna ilitas mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. May Requiem Mass para kay Pope Francis ang iba't ibang simbahan dito sa Pilipinas. Sa Manila Cathedral, mamaya itong alas 9 ng umaga na pangungunahan ni Jose Cardinal Advincula. Sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City, may misa para sa Santo Papa mamaya alas 6 ng gabi. At mayroon din sa Albay Cathedral ng alas 5:30 ng hapon. Nagluluksa rin ang mga Katoliko sa Bacolod City sa pagpanaw ni Pope Francis. May misa para sa kanya sa San Sebastian Cathedral. At live mula sa Bacolod City, may unang balita si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Igan, 12 taon nagsilbi bilang Santo Papa si Pope Francis. Sa kanyang pagpanaw, hindi lang ang buong mundo ang nagluluksa, pati na rin ang mga Bacolodnon. Kasabay nagpagpapatunog ng kampanang ito ng San Sebastian Cathedral sa Bacolod City kahapon ay ang pagluluksa rin ng Diocese of Bacolod sa pagpanaw ni Pope Francis. Sa ipinalabas na statement ng Diocese of Bacolod, mananatili raw ang legasiyang iniwan ng 88 anyos sa Santo Papa na nagpakita ng pagmamahal sa mga tao. Sa parting ito ng simbahan, makikita ang memorial corridor para kay Pope Francis. May litrato niya at mga bulaklak kung saan maaaring magsindi ng kandila at mag-alay ng panalangin ang mga mananampalataya. May mga maagang nagtungo sa simbahan para mag-alay ng dasal, gaya ni na Mario at Margie. Ano gid ma'am nang dako gid kayo nga mag-influence ako sa iya nang nag-ano sa nang pagtuo sa pag yabla ma'am sa pag yan naging pagkuan yabla sa bishop. Duhugot gid bala ma'am nang basta nami gid siya. Labi na gid pasalamat sa iya bulig man sa agi sa iya ka maglinong man siya sa pihak kinabuhi ka kung matubang man si Ginoong Hesus. Igan, sa ngayon, isang misa ang inialay para kay Pope Francis ng mga deboto ng San Sebastian Cathedral. Yan muna ang balita mula dito sa Bacolod City. Balik sa iyo dyan, Igan. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Mga kapuso, sa 12 taon po na pagiging Santo Papa ni Pope Francis, tumatak siya sa puso ng maraming mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa kanyang pagsisilbi ng tapat sa kapwa. Nagsalita rin po siya sa iba't ibang mga issue na maituturing na kontrobersyal sa simbahang Katolika. Balikan natin ang naging buhay ng tinaguriang The People's Pope sa aking unang balita. Habemus Papa. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. March 13, 2013, pinili ng Papal Conclave si Cardinal Jorge Mario Bergoglio mula Argentina bilang pinakamataas na opisyal ng simbahang Katolika matapos mag-resign ni Pope Benedict XVI.
Nang maging Santo Papa, ginamit ni Jorge ang pangalang Francis, tulad ni Saint Francis of Assisi na piniling mamuhay na simple. A me fa male quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma non si può. Makasaysayan si Pope Francis bilang kauna-unahang Santo Papang taga-Latin America, unang Santo Papang hindi taga-Europa sa loob ng mahigit 1 milenya, at unang Santo Papang Jesuita o Jesuit. Kilala para sa kanyang mga progresibong pananaw pagdating sa ilang issue tulad ng divorce, kababaihan at pagiging bukas sa ibang relihiyon, at mga miyembro ng LGBTQIA+. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li accompagna. Condannare una persona così è peccato. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Tumatak si Pope Francis bilang the People's Pope. Magiliw rin siya sa mga bata. Nagpapakita ng malasakit sa mga mahihirap, pati sa mga may kapansanan at sakit. Dahil sa angking karisma at progresibong pananaw, tinatawag siyang rockstar pope ng ilang media outlet. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, hayagang kinondena ni Pope Francis ang mga reklamo ng pang-aabuso sa kanilang hanay at tinanggal sa pagkapari ang ilang napatunayan nagkasala. Siya rin mismo ang humingi ng tawad sa ilang biktima. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Noong January 2015, bumisita siya sa Pilipinas. Kabilang sa mga pinuntahan niya ang Tacloban, Leyte na labis na napinsala sa Super Typhoon Yolanda noong 2013. Nagmisa siya at kinumusta ang mga nasalanta ng bagyo. Quise venir para estar con ustedes. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say. Pero estoy. But I'm here. Tantos de ustedes perdido parte de la familia. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio. All I can do is keep silence. Y los acompaño con mi corazón en silencio. And I walk with you all with my silent heart. Ang huli niyang misa sa Quirino Grandstand bago umalis ng bansa, dinaluhan na nasa 6 hanggang 7 milyong tao, pinakamalaking people gathering sa buong daigdig. Muchísimas gracias. Tante grazie. Thank you very much. Maraming salamat po. 76 na taong gulang na si Pope Francis na maging pinuno ng Holy See. Hindi na nakakagulat ang mga naging hamon sa kanyang kalusugan, lalo't nung kanyang early 20s ay natanggalan siya ng parte ng baga matapos magkaroon ng severe pneumonia. Bukod sa inindang double pneumonia kamakailan, nagkaroon na rin siya noon ng sciatic pain na ramdam sa kanyang mga tuhod at binti. 2 beses na rin siyang naoperahan sa tiyan noong 2021 at 2023. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, marami ang nakaalala, nagmahal,
at nagdasal para sa People's Pope. Come in cielo, così in terra. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis, kailangan pumili ng simbahang Katolika ng susunod na Santo Papa. Ang mga kardinal mula sa iba't ibang bansa na posibleng humalili bilang Santo Papa, tinatawag na papabile. Ayon sa Reuters, kabilang sa may itinuturing na papabile si Cardinal Luis Antonio Tagle ng Pilipinas. Naging kardinal si Tagle noong 2012 at kinilala siya ng ilan bilang Asian Francis dahil sa pareho nilang pananaw sa social justice. Bukod kay Tagle, may 8 pang ibang pari na itinuturing papabili o posibleng susunod na maging Santo Papa mula sa iba't ibang bansa. Sa ibang balita, mamayang tanghali na po ang state funeral para sa superstar at national artist na si Nora Aunor. Marami pang humabol sa huling gabi ng kanyang burol. Live mula sa Taguig, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Good morning. Inaantabayan na natin anytime now ay ilalabas na itong mga labi ng superstar Nora Aunor. Makita ninyo sa ating likuran, ayan, nakahanda na itong yung ilan sa kanyang mga matagal ng fans. May dalang mga flower petals na isasaboy dito sa kanyang kabaong. At naging mataimtim yung huling gabi ng burol ng ating superstar na si Nora Aunor. At bago maghating gabi, naging pribado na ito para sa mga kaanak at sa mga close friends. Dumalaw ang ilang personalidad at humabol sa pagbisita. Kabilang sa kanila ang singer na si Imelda Papi na isa sa mga matalik na kaibigan ni Nora Aunor. Bumisita rin ang concert comedy queen na si Ay de las Alas. Bagamat hindi raw sila nagkaroon ng pelikula ni Ate Guy, ay suki raw nila ang isa't isa sa mga out-of-country shows para sa ating mga kababayan. Partikular na sa Amerika. Pakinggan natin ang pahayag ni Imelda Papi at ni Ay de las Alas. Sobra ang kalungkutan, siyempre, ang laking kawalan sa ating movie industry and music industry dahil talagang mahal naman siya ng ating mga kababayan at dapat nating ipagmalaki siya ay national artist, superstar, idol nating lahat, no? At pwede kong sabihin na isa ako sa pinakamaswerteng kaibigan niya. Kami ni Mafi dahil noong nasa hospital siya, nagko-communicate kami hanggang siya ay na-angioplasty. Kailangan talagang bumisita ako kasi isa si Ate Guy sa nakasama ko noon umpisang-umpisa pa lang sa concert abroad. And siya yung kauna-unahang taong nagbigay sa akin ng CD player. Kaya nagkaroon ako ng CD player na portable. Ayon sa Cultural Center of the Philippines, magkakaroon ng necrological service para sa ating national artist na si Nora Aunor. Ang unang destination ay sa Arroceros Forest Park para sa isang ceremony. Susunod nito ay bandang alas 9 ng umaga naman sa Metropolitan Theater. Mamayang tanghali ang state funeral niya sa libingan ng mga bayani. Ito ang unang balita mula rito sa Taguig, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga nakiramay sa huling gabi ng burol ng pumanaw na superstar na si Nora Aunor. Kabilang sa mga bumisita si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Lisa Marcos at Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Dumating din sa burol si Senator Amy Marcos, dating Pangulong Joseph Estrada, Boy Abunda, Boots Anson Roa at Tirso Cruz III. Dumating din si GMA Network Officer in Charge for Entertainment Group, Cheryl Ching C. Alas 9 ng umaga mamaya, magkakaroon ng State Necrological Services sa Metropolitan Theater para kay Nora Aunor na isang national artist. Alas 12 naman ng tanghali ang funeral rites with full military honors sa libingan ng mga bayani sa Taguig.
Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.